Sige mga tao, ang kinabukasan ay para sa kanan. Hindi dahil laging tama ang kanan, kundi dahil masyadong lumihis ang kanluraning lipunan sa kaliwa, kaya nawala ang katatagan at bumagsak sa sarili nitong bigat. Kung di ka naniniwala, tingnan mo ang nangyayari sa Espanya at halos nangyayari ito sa buong Europa. Nakikita rin natin ang mga katulad na video sa Italia, Florence, Roma, Brussels, London, Paris, Berlin, Dusseldorf ngayon. May kilala akong nakatira sa Dusseldorf. Sinabi nila sa akin na sa loob lang ng huling 12 buwan o higit pa, naging kasing sama na rin ito ng mga lugar na pinapakita ko sa mga video. Sa ngayon, dalawang magkaibang kwento ang humuhubog sa lipunan. Bagamat may iba pang kwento, naniniwala akong nakasalalay sa dalawang ito ang kaligtasan ng kanluraning sibilisasyon. Patuloy na pinapalabnaw ang katutubong kulturang kanluraning Europeo. Patuloy na pinapahina ito sa ngalan ng globalisadong sangkatauhan at habag. Pare-pareho lang daw tayong lahat. Gibain ang lahat ng mga patriarkal, ibagsak ang kanluraning puting supremasistang kwento para makabuo tayo ng global utopia na pantay-pantay ang lahat. Ngayon, ang mataas na naratibong yan ay maaring gumana sa Oxford o Cambridge o sa Harvard. Pero sa realidad, hindi ito gumagana dahil tingnan mo ang nangyayari sa Espanya. Tingnan mo ang nangyayari kahit saan. Naipakita ko na ang literal na libu-libong video na yan, kaya alam ko eksaktong nangyayari. Kaya hindi ito pwedeng gumana. Sinubukan nila ito dahil hindi pinansin ng masa na kontento na sa kasaganaan nila. Bakit pa babaguhin ang sitwasyon? Kaya hindi ito pinansin. Yung mga ideal tulad ng open border policy, kahit na noon ay lihim ito, pero habang lumilipas ang panahon, naging normal na yon. At ngayon, libu-libo talagang mga barbaro ang dumadagsa sa pinaka-advanced, sopistikadong sibilisasyon na naliha sa kasaysayan ng tao. Kaya nasisira ito. Iyan ang naratibo ng kaliwa, kaya nagkakawatak-watak na ito ngayon. At ang naratibo na nagpapabagsak dito ay naratibo ng kanan. Ngayon, malinaw na ang naratibo ng kanan ay nasa isang spectrum din. May mga tao na mas kanan pa sa kanan at may mga tao na nasa kaliwa ng kanan at gitnang kanan. Si Rupert Lowe ay nasa kanan ng kanan sa kasalukuyan ayon sa Overton window ngayon. Pero maaring may dumating pa na mas kanan pa kay Rupert Lowe. Kaya sa ngayon, si Rupert Lowe ay nasa kanan, si Nigel Farage o Reform, minsan kaliwa ng kanan, minsan gitna ng kanan, tapos andyan ang mga Tories. 30 puwersa sa UK ang umaangat, iba-iba ang bilis. Alam ito ni Rupert Lowe, kaya inalok niya ng pakikipagkamay si Nigel Farage dahil hindi nila matatalo ang kaliwa kung magkakahiwalay. Panurin natin ang video na ito. Nigel. Noong pareho tayong nahalal sa pangkalahatang halalan noong Hulyo 2024, alam naming 5 na nakamit namin ang isang tunay na kahangahangang bagay. Sa pagsisimula ng proseso ng pagbuwag sa dalawang partidong sistema na matagal nang sumasakal at sumisikil sa Britanya, isa itong espesyal na sandali at isang karangalan ang makapasok sa gusali ngayon bilang bahagi ng aming grupo ng 5 MP. Pinahalagahan ko yon noon. Kahit anong nangyari, mahalaga pa rin ito sa akin ngayon. Gayunpaman, ngayon, sa taong 2026, nasa ibang kalagayan na tayo ngayon. Malaki na ang ipinagbago ng sitwasyon. Malinaw na ang ating mga hindi pagkakaunawaan nito nakaraang 18 buwan. Hindi ako sang-ayon sa paraan ng pagtanggal mo sa akin mula sa reform. Pero huwag na nating ulit-ulitin pa ang mga parehong argumento. Gusto ko nang lampasan yon. Ang minamahal nating bansa ay nagbabago na at tila di na natin makilala. Milyon-milyong tao ang pakiramdam ay dayuhan na sa sarili nilang komunidad. Sila ay nagsusumikap, nagbabayad ng buwis, sumusunod sa batas. Gayunpaman, hindi nila nakikita ang patas na gantimpala at nakikita nila ang makabayang kanan na lubang watak-watak. Nakikita nila na ang sipag ay pinarurusahan at ang katamaran ay ginagantimpalaan. Iyan ang dahilan kung bakit na yon ay lumalapit ako upang isantabi ang mga usaping personal at ang ating mga nakaraang hindi pagkakaunawaan para sa ikabubuti ng bansa na lahat nating nais magtagumpay. Para magtanong ng simpleng tanong, paano natin maibabalik sa ayos ang Britanya? Kung magkasundo tayo sa 5 pangunahing prinsipyo. Naniniwala akong kaya natin, dapat natin, at kailangan nating maghanap ng paraan para magtulungan sa anumang paraan
upang maisakatuparan ito. Ang reform ay tumahak ng landas na inilayo ang pangunahing layunin nito mula sa aking paniniwala kung ano ang kinakailangan upang maibalik ang ating bansa. Sa maraming mga issue, sang-ayon kami. May iba na hindi kami magkasundo. Ngunit umaasa ako na makakahanap at makakabuo tayo ng iisang landas pasulong. Ngunit anumang kasunduan o kooperasyon ay dapat nakabatay sa mga sumusunod na halaga, mga pulisya at pananaw. Una, ibalik ang kontrol sa ating mga hangganan. Hindi sapat ang pagtigil sa malawakang imigrasyon. Huli na ang lahat para dyan. Kailangang baligtarin ito. Tulad ng alam ninyo, ang Restore Britain ay gumawa ng hindi pa nagagawang hakbang sa pamamagitan ng paglalatala ng pinakakomprehensibong pulisya ng deportasyon na kailanman ay nagawa sa politika ng Britanya. Dapat ipatupad ng buo at eksaktong ayon sa nakasaad ang planong iyon. Kailangang ipadeport ang bawat illegal na migrante. At dapat kasama dyan ang mga babae at mga bata. Ang plano namin ay naglatag ng malinaw na paraan para maisakatuparan ito sa isang termino ng parlamento. Sinabi mo dati na imposibleng mangyari sa politika ang malawakang deportasyon. Hindi lang dapat maging posible sa politika ang malawakang deportasyon. Dapat maging isang hindi maiiwasang pangyayari sa politika ang malawakang deportasyon. Kailangang umalis silang lahat. Dapat gawing normal ito dahil mas malaki ang pinsalang dulot ng illegal na imigrasyon. Ang patakaran ng Restore Britain ay simple at matibay. Kung may dayuhang naninirahan sa Britanya, pero hindi marunong mag-Ingles, tumanging magtrabaho, nakatira sa pabahay ng gobyerno, galit sa ating paraan ng pamumuhay o kahit gusto tayong saktan. Sinamantala nila ang ating kabaitan ay hindi tugma sa ating lipunang may mataas na antas ng pagtitiwala at dapat silang pauwiin sa kanilang sariling mga bansa. May mga tao sa reform na hindi sang-ayon sa matinding paraan ng mga hakbang na ito. Pero naniniwala akong kailangan ito. Sige. Milyon-milyon ang kailangang umalis. Pamalawa, ibalik ang ating demograpikong seguridad. Tinatayang magiging minorya na ang mga puting Briton pagsapit ng 2063. Walang mas malinaw na nagpapakita ng demograpikong pagkasiradulot ng malawakang imigrasyon kaysa dyan. Binabago ng pag-aangkat ng milyon-milyong tao mula sa mga ikatlong mundong bansa ang ating populasyon sa paraang hindi natin ginusto. Hayaan ninyo magdagdag ako ng isang punto rito. Ang pagpapahayag ng iyong pag-aalala tungkol sa bumababang bahagi ng populasyon ng mga puting Briton ay hindi rasista. Ang dahilan kung bakit kailangan nating pigilan ang pagbagsak ng demografiya ng mga puting Briton ay dahil sila ang mga taong nagmamana. Na nagmana ng mga pagpapahalagang Briton. Mga pagpapahalagang Briton. Ang mga pagpapahalagang iyon ang bumuo sa Britanya. Kung nais mapanatili ang pagkakakilanlan ng Britanya, kailangan ng mga puting tao. Kaya palagi kong sinasabi, kahit na yan ay Australia o Britanya o Alemanya, para sa atin, alinmang bansa, o Hapon, o kahit Pakistan, bawat bansa, kung gusto nitong mapanatili ang orihinal nitong pagkakakilanlan. Sa pagkakakilanlan, hindi ko lang ibig sabihin ang kulay ng balat. Sa pagkakakilanlan, ang ibig kong sabihin ay ang kanilang mga pagpapahalaga, kanilang kultura, kanilang kasaysayan. Itong mga Pakistani na lumipat sa Britanya, na nandun na ng 3 henerasyon, hindi sila nakakaugnay kay Haring Arthur. Wala silang pakialam kay Haring Arthur. Wala silang pakialam sa kasaysayan ng Britanya, pati na sa labanan sa Hastings. Hindi nila ito pinapansin at natural lang yon. Kaya kung nais mong mapanatili ang pagkakakilanlan ng Britanya, kailangan mong tiyakin na ang populasyon ng mga puting Briton ay hindi bababa sa 90 o 95%. Sinabi ko rin ito para sa bawat ibang bansa, gaya ng mga Hapones, pati ang mga Pakistani, hindi dapat pabayaan na bumaba sa 90% ang pangunahing demografiya nila. Dapat nilang targetin ang 95%, pero pwedeng bumaba hanggang 90%, basta't hindi bababa sa 90%. Naranasan kong pagkakaiba dito sa Australia na 94% puti nung dumating ako. Noon, homogeneous ang lipunan at sa karamihan ng lugar na pinuntahan ko, ako lang ang hindi puti. Alam niyo kung ano, hindi ko kailanman naramdaman na masama ang loob ko. Alam mo, wala ni isa sa kanila ang pinaramdam sa akin na rasista ako. Ibig kong sabihin, wala ni isa sa kanila ang nagparamdam sa akin na hindi ako kabilang. Hindi kailanman, dahil basta na lang akong nakibagay. Hindi ko kailanman sinabi na, hey, ako ay isang Muslim at ako ay isang kayumangging lalaking proud sa pagiging kayumanggi.
At hindi ko kailanman sinabi yon. Palagi kong sinubukang makihalubilo. At masasabi ko ito dahil naranasan ko mismo. Ito ang aking sariling karanasan. Kaya kailangan nating sabihin sa mga puting populasyon ng lahat ng magagandang bansang ito, huwag kayong mahiya na sabihin na kailangan ninyong panatilihin ang inyong lahing puti o ang inyong puting populasyon. Kahit sa Australia o Britain, pinaniwala kayong parang Nazi kapag sinabi ninyo yon. Pero hindi ganoon ang mga Nazi. Pumatay sila ng tao. Samantalang, hindi naman kayo pumapatay. Sinasabi mo lang na gusto mo mapanatili ang kultura at paraan ng pamumuhay mo. Iyon lang. Kaya tuwing nagsasalita si Pauline Hanson, lagi siyang inaatake. Sinasabing white supremacy o white Australia policy. Pero hindi ito kumakapit dahil alam mong sa likod ng mga paratang, simple lang talaga. Kayo nyo naman ang humihiling ng karapatang ipagpatuloy ang inyong pamumuhay sa sarili ninyong bansa. Kaya nga sabi niya, wala namang masama roon. Bumoto para suportahan. Hindi ito katanggap-tanggap at hindi dapat hayaang mangyari. Kailangan nating tapatan ang hamon na yan ng matapang. Kahit na masakit. Ito ang ibig kong sabihin doon. Ito ang ibig kong sabihin na natatakot ang mga tao sa sarili nilang bansa. Tingnan mo ito, mga lokal na babaeng Suweko ito. Sigurado akong maayos sila, mga liberal at mulat na kababaihan. Hindi sila nagsabi ng anumang rasista hanggang ngayon. At hindi pa nga ito rasista. Ito ay simpleng pag-iingat lang sa sarili. At panuurin mo ito. Para malaman kung ligtas ang lusod para sa iyo bilang babaeng naglalakad Ako, mag-isa. tinanong lang kami ng mga lalaping ito kung gusto namin sumama sa hotel niya. Ayan, Mexico. Gusto mo mag-boom-boom? Isa kang puting babaeng blonde na nakasexing damit, nagpapakita ng balat. Halika sa hotel ko. Kailangan ko lang ng 20 o 30 minuto. Hindi niya kailanman kakausapin ng ganon ang mga babae sa kultura niya. Sabi ng mga globalista, pwedeng pumasok ang mga taong ito. Hindi. Panatilihin mo ang iyong paraan ng pamumuhay. Ang tanging paraan para mapanatili ang iyong paraan ng pamumuhay ay siguraduhin na mapanatili mo. Kilalanin mo ang mga taong pinaka-interesado sa pagpapanatili ng ganong paraan ng pamumuhay. Sila ang mga katutubo, ang mga puti. Ikaw ang may pinakamaraming mawawala. Kaya ikaw rin ang may pinakamaraming dahilan para ipaglaban ito. Nagsasalita ka man. Hindi kami taga rito, taga-Halan kami. Taga-Malmo ka. Ooh, Kumusta ang lungsod? itong lungsod. Oh, kumusta ito? Masama ba? Shahid. Bakit masama ito? Nakakainip ito. Oh, nakakainip. Nakakainip. Oo, at pagkatapos saan gustong pumunta? Oh, gumagawa kami ng travel vlog ngayon tungkol sa Malmo. Kahapon nasa Copenhagen kami. Dito sa Malmo, gusto namin malaman kung ligtas ang lusod. Lalo na para sa Ay, babae naku, maglalakad may mag-isa. lalaki nagtanong kung sasama kami sa hotel niya. Alin dun? Yung nakabisikleta, oh. Seryoso? Binabastos ka ba? Yung mga lalaking Aprikano. Oh. Isik din ba o salita lang? At kapag sinabi mong hindi, kasi para sinabi mong hindi dun sa lalaki, tinatanggap ba nila dito sa pangkalahatan o nagiging agresibo sila o nagagalit? Like angry. Unairit. Tapos nagalit siya. Ano sinabi niya? Hindi, parang ganito lang, ang init-inip. Parang isang boss. Ooh. Oh, Ano sa tingin mo? Paano sila mag-aasal? Alam pa rin nila na dapat sumunod sa batas kapag may gagawin. Kundi, baka hulihin sila ng pulis. Maaring bugbugin sila at ibay. Ano sa tingin mo mangyayari kapag naging matapang na sila at iniisip nilang marami sila? Paano kaya sila mag-aasal? Ganito ang ginawa nila. Ito ang ginawa ng mga globalista, mga kaibigan. Sobrang galit ko talaga. Kailangan ko lang ipaliwanag ito para maintindihan ninyo ang nangyayari. Mahalaga ang sinabi ni Rupert Lowe at ang pagkakaisa ng kanan. Ito ang dahilan kaya hindi ko na pinupuntirya ang ethnonats dahil naiintindihan ko na ang kahalagahan ng laban. Talagang naiintindihan ko yon. Mas pipiliin ko makipag-usap sa isang ethnonat kaysa ibigay ang Australia o Europa sa mga barbaro, mga kaibigan. Na hindi kailanman ninanais o ibinoto. Hindi ito katanggap-tanggap at hindi dapat hayaang mangyari. Dapat tayong maging matapang na harapin ang hamon na iyan. Kahit gaano kasakit ang pagtutol ng nasa kapangyarihan, nangako ang Restore Britain na babaligtarin ang Islamipikasyon ng Britanya. At hindi magbabago yon. Ang antas ng impluensya ng Islam sa ating Kristiyanang pamumuhay ay hindi katanggap-tanggap. Anumang magiging kooperasyon sa hinaharap ay dapat isama ang pagbabawal ng parehong halal at kosher na pagkatay. Ann Burka. Sorry, kosher. Kailangan mo rin umalis para magmukhang pare-pareho tayo. Pag-aasawa ng magpinsan. Malawakang pampublikong dasal ng Islam.
mga korte ng Sharia at iba pang mga barbarikong dayuhang gawain na walang lugar sa ating lipunang may mataas na antas ng tiwala. Ang Britanya ay isang Kristiyanong bansa. Oo, at dapat nating siguraduhin na mananatili ito. Oh, Kung hindi tayo magkasundo dyan. Kung ganon, walang paraan para umusad. Dapat ipatupad ng buo ang mga rekomendasyon mula sa aming independenteng investigasyon tungkol sa mga grupong nanggagahasa. Kasama diyan ang deportasyon ng mga dayuhang kasabwat na alam ang mga karumal-dumal na krimeng ito, ngunit nabigong kumilos. Alam kong hayagan kang hindi sumang-ayon. Ito ang dahilan ng dati nating hindi pagkakaunawaan. Pero ito ay hinding-hindi pwedeng tawidin. Kung alam ng babaeng Pakistani na ang kanyang asawa ay paulit-ulit nakasama sa grupong nagagahasa sa isang vulnerableng puting dalagitang Ingles, ngunit wala siyang ginawa. Dapat siyang pauwiin pabalik sa Pakistan. Sana hindi ganoon kasuwerte ang kanyang asawa. At tungkol diyan, ikatlo, isang referendum tungkol sa pagpapanumbalik ng parusang kamatayan. gusto ko ito. Axel Ruda Cabana, Hashem Abedi, Shabir Ahmed. Walang napapala sa pagpapanatiling buhay sa mga halimaw na ito at sa daan-daang katulad nila. Ang mga mamamayang Briton ay dapat bigyan ng isang ganap, malaya at patas na referendum tungkol sa muling pagbabalik ng parusang kamatayan para sa mga pinakamasasahol at hindi mapag-aalilangalang kriminal. Tinutulan mo ito noon. At iyan ang dahilan kung bakit ang pagpapasya ng mga mamamayang Briton ang tamang gawin. Ako sa referendum na yon, nang walang alinlangan, ay boboto pabor dito, pang-apat. Ibalik ang pagiging sapat sa sarili ng Britanya at mamuhay ayon sa kaya nito. Ibig sabihin, kontrolin ang gastos. Bawasan ang gastos sa social welfare at gumawa ng mahihirap na desisyon para mapigilan ang inflasyon at maibalik ang ayos ng pananalapi ng pamahalaan. Ibig sabihin, isang Britanya na kayang mag-supply ng sarili nitong enerhiya, pakainin ang sarili, ipagtanggol ang sarili, ibalik. Ang natataming komprehensibong mga policy paper ng Britanya ay tumutugon na sa mga hamong ito. Para punduhan niyon, malaking bawas ang kailangan. Hindi laging popular ang mga pagpipiliang ito, pero dapat tayong maging handa magplano para sa maraming susunod na henerasyon, hindi lang tuwing eleksyon. Gabay sa kung ano ang tama para sa Britanya. Hindi lang kung ano ang magpapaganda ng resulta sa survey. Kailangan na yon ng mahihirap at di popular na desisyon. Hindi panandalyang pamumulitika, kundi pangmatagalan. Mahirap na pagpaplano na titiyak na maiiwan natin ang mas mabuting Britanya sa ating mga apo kaysa sa iniwan sa atin. Panglima, ibalik ang tiwala ng bansa sa politika. Lubos nang nawala ang tiwala ng mga Briton sa Westminster. Hindi maibabalik ang tiwala sa paulit-ulit na paggamit ng parehong ministro at tagapayo at pag-iisip na nagdulot ng mga problema ngayon. Ang mga dating ministro ng conservative na bumigo sa ating bansa at sa ating mga mamamayan sa maraming nakakakilabot na paraan ay hindi dapat mapasama sa anumang hinaharap na gabinete. Ito lang ang bahaging talagang hindi ako sang-ayon kay Rupert. Pero pwede naman nila itong pag-usapan dahil kung may 5 punto si Rupert, hindi naman sila basta papayag sa lahat. Kaya nagbibigay ito ng kaunting pagkakataon para makipagnegosasyon si Rupert. Ibig kong sabihin, sigurado akong may magagaling na tao. Ako mismo, gusto ko si Suella Braverman, kahit nung siya ang Home Secretary. Sa tingin ko, mas marami pa sana siyang nagawa, pero hindi naman siyang boss nun. Tingnan mo ang nangyari sa kanya matapos siyang magsulat ng op-ed. Nakalimutan ko kung ano yon. Pero sa tingin ko, sa Telegraph, niya ay sinulat tungkol sa 2 antas ng pagpapatupad ng batas noon. Noon, nananalasa sa mga kalsada ng London ang mga pro-Palestine at binubugbog ang mga makabayan. Sabi niya, may 2 pamantayan sa pagpapatupad ng batas. Tingnan mo kung gaano na tayo kalayo, ang buong lipo ng British. Hindi naman buong lipo ng British, pero malamang sumasang-ayon ng mga karaniwang tao kay Suella Braverman. Ang mga nasa politika naman, sobrang na-pressure kay Rishi Sunak, kaya tinanggan niya si Suella Braverman dahil lang sa sinabi na may 2 pamantayan sa pagpapatupad ng batas. Alamat pinag-uusapan na ito ng lahat na yon. Wala na ring halaga. Diba? Sa tingin ko, si Suella Braverman at iba pang magagaling na Tory na politiko ay sumali na sa reform.
Hindi ko masyadong kilala si Robert Jendrick, pero madalas ko siyang makita. Pero si Suella Braverman? Sa tingin ko, marami siyang mayaambag na makakatulton sa pagpapanumbalik ng Britain. Nagka-chance na sila pero binigo nila tayong lahat. Hindi iyon dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon. Ang mga prinsipyong ito ng pagpapanumbalik ay ihahain sa mga mamamayang Briton sa balota sa susunod na pangkalahatang halalan, may o walang inyong pakikipagtulungan. Ang tanging layunin ko sa pamamagitan ng ibalik ang Britanya ay ang pagpapatupad ng isang maayos na pinag-isipang programa ng mga pulisya na magsisimula ng proseso ng labis na kinakailangang pagpapanumbalik para sa dati nating dakilang bansa. Wala akong pakialam kung paano iyon gagawin. Ang mahalaga lang sa akin ay magawa ito. Kaya, Nigel, simple lang ang mensahe ko. Kung handa kang makipagtulungan sa seryosong pulisiya, seryosong reforma at seryosong pamahalaan, ganon din kami. Hindi dahil kumbinyente ito sa politika para sa ibalik ang Britanya. Hindi dahil madali ito para sa akin. Pagkatapos ng mga pangyayari sa nakalipas na 18 buwan, mas gugustuhin ko sana hindi ialok ito. Pero milyon-milyon pagkatapos ng mga pangyayari sa nakaraang 18 buwan, mas gugustuhin ko sanang hindi ialok ito. Pero milyon-milyong Briton ang nararapat magkaroon ng makabansang pamahalaan na iluuna ang pambansang interes kaysa sa anumang personal na hindi pagkakaunawaan na maaring mayroon tayo. Kaya't isang marangal na layunin yan, isang marangal na hakbang. O paano naman si Nigel Farage? May sagot na ba siya? Ito ang sinabi ni Nigel Farage. Nagkaroon siya ng counting hindi pagkakaunawaan noong nakaraang linggo sa mga konserbatibo. Matagal na siya nahigipantulugan sa kanila at sinabi niya, pati na rin ni Kemi Badenoch, na may kasunduan sila. Hindi ko alam yon. Sa pagkakaintindi ko, nagkaroon ng konting hindi pagkakaunawaan. Ngayon, kung gusto mo makipagkasundo ang pampolitika sa isang tao, kusapin mo sila ng pribado. Hindi naman kailangan, pero gusto mo pa rin gawin ito sa publiko. Siyempre, kayo ang mga leader ng inyong partido. Bilang tagalabas, isipin naming pareho kayong may malalaking ego. Wala sa inyong gustong masaktan ang ego niya sa pamamagitan ng pagtawag sa inyo, tapos hindi ninyo sinasagot o binabaliwalaan ninyo sila at kung ano-ano pa. Tapos, yung isa naman ay pupunta sa media at sasabihin na, oh, itong nangyari. At nagiging parang palitan na lang ng salita. Kaya hindi, ayos lang yon. Wala namang masama doon. Basta tignan lang natin ang mas malaking bagay kaysa sa inyong dalawa. At ngayon, may hula ako. Sa tingin ko, wala munang mangyayari sa pagitan ng dalawang ito sa nayon. Kung papatuloy ang kanilang pag-aaway at batuhan ng putik, pati pagtatalo ng ideya at opinyon. Pero sa huli, gaya ng sinabi ko, kung kailangang manalo ang naratibo ng kanan sa pamamagitan ng ganap na pagdaig sa naratibo ng kaliwa, na sumira sa kanduran, dapat hanapin ng right wing ang pinakamainam na paraan para magpatuloy. At iyon ang magtatakda kung saan tutungo ang sibilisasyong kanluranin o sa kasong ito, ang UK. Gagawa ako ng 12 minutong video. Sa kabila nito, totoo ngang nakipag-ugnayan ako sa kanya kahapon. Magaling! Sinabi ko, dapat ba tayong mag-usap sa telepono? Wala pa akong sagot, kaya hindi ko alam kung gaano ito kasinsero. Bakit ka sobrang nagdududa, Nigel? Sige, patas lang. Ibig sabihin nagdududa ka at tinitingnan na nangyayari. Ano ang motibo rito? Oh, maaring yun ang dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit nakipag-ugnayan sa'yo si Rupert Lowe ay dahil bawat kwento, entidad, partidong politikal o tao, individual, lahat ng umiiral sa universo ay sinusubukang hanapin ang pinaka-optimal na paraan ng pag-survive o pagpapatuloy. Ginagamit ko ang salitang ito sa lokal na kapaligiran. Ginagamit ko ang salitang optimal dahil kung masyadong mabigat, parang kapag hinabon nito ang pinakamainam na posibleng resulta, doon ito natatalo. Maaring labagin mong batas. Maaring may malabag kang mga patakaran. Maaring bumalik ito sa kanya. Kaya ginagamit ito ang pinaka-optimal, ang pinakaligtas na paraan. Iyan ang dahilan kung bakit ako naniniwala na ang mga sistema ay nagbabago sa paglipas ng panahon na hindi nilalabag ang batas o nagkakagulo. Minsan, may mga pagbabago talaga, lalo na pag umabot sa punto ng pagbabago. Kaya yan, bawat bagay. Kaya hinahanap ni Nigel ang pinakamabisang paraan para mapanatili ang kanyang at ng partido niyang pampulitikang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pulisya. Ganito rin ang ginagawa ni Rupert Lowe. Kailangan lang nating hanapin ng sandali kung kailan sila magtatagpo. Iyan ang kailangan nating ikumbinsi ang mga taong ito na nagtatagpo ang mga interes at kailangan talaga magtagpo sa isang punto. Halbang kabaligtaran nito ay ang kaliwang naratibo na siyang sumisira sa kanluran. Pero,
Sa tingin ko, nagpapakita lang siya ng kilos na parang siya ang mabuti at si Nigel ang masama. Pero hindi yun totoo. Tignan mo ang kasaysayan ko. Alam mo, sa politika nito mga nakaraang taon, handa akong gumawa ng mga bagay at magsakripisyo kung naniniwala akong para ito sa kapakanan ng bansa. Ginawa ko talaga yon noong 2011. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para magkaroon tayo ng matinong alyansang sentro-kanan na tatalo sa Labour sa susunod na pangkalahatang halalan. Pero hindi ko iniiwan ang mga kaibigan ko. Hindi ko iniiwan ang mga kakampi ko. Kahit si Sewella Braverman o Posh George, alam mo, hindi ko iniiwan ng tao dahil lang gusto ng iba. May irony pa dito. May punto ka riyan. Na 2 taon na ang nakalipas, sinabi ni Rupert Lowe na napakagaling ng trabaho ni na Jenrick, Braverman at Kruger sa loob ng Conservative Party. At alam mo, hindi tulad ni Chris Philp, nalubusang nabigo. Ngayon nais niya yung kalimutan. Sa kaso ni na Braverman at Jenrick, nagbititiw sila sa kanilang mga posisyon dahil sa kanilang pagkadismaya na hindi kayang kontrolin ng gobyerno ang sitwasyon. Kaya hindi iyon magiging bahagi ng negosasyon. Sa mas malawak na usapan, tingnan mo. Magandang sinyalis mga pare. Sa usapan tungkol sa deportasyon, mass deportations, at kung sino ang unang pauwiin, palagi nating pipiliin ang pinakamadaling opsyon, yung mga illegal. Yun lang, wala na sila. Lilipat ka, sige, kahit sa mga legal na asylum seekers na naaprubahan. Mga babae sila, alam mo, isang babae mula sa Chad, isang babae mula Afghanistan at Ibepuchi, isang taong binuhusan ng asido sa muka. Pagkatapos, titingnan mo kada kaso, bago ka lilipat sa mga taong nagsasamantala sa sistema ng benepisyo ng gobyerno, na matagal nang sinasamantala ang benepisyo ng gobyerno. Tapos, sasabihin mo, kailangan natin ng bagong batas. Sa puntong yon, magkakaroon ka ng ilang moderado sa reform at maging sa mga Tory. Sa mga Tory. At pagkatapos, magkakaroon ka ng ilang hawk mga hardliner. Pareho sa reform at sa mga Tory, doon magsisimula ang diskusyon dahil magkakaroon ng labanan ng kwento at magkakompetensyang pananaw. May magbibigay ng dahilan kung bakit hindi natin sila pakawalan. Ang isa naman ay magsasabi kung bakit dapat din natin silang ipadeport. Dahil sa palagay ko doon natin malalaman, imposibleng mahulaan ang kalalabasan. Pero una, yun ang dapat gawin. Tingnan muna ang agarang problema, magsimula roon, sa kaharapin ng mas mahihirap na hamon. Ano ang gagawin natin tungkol sa halal at kosher? At ano ang gagawin natin sa mga taong hindi nakaangkop sa lipunan? Ngayon, posibleng makita mo ang sitwasyon kung saan. Reform ng walang pag-asa. Literal na walang pag-asang manalo ng kahit isang pwesto sa bansa ay maaring magdulot ng malaking pinsala. At sa tingin ko, makikita mo online na maraming potensyal na botante ng reform ang nagsisimula ng mag-alala tungkol sa maaring epekto nito. Kaya tingnan mo, tatapusin ko yan sa pagsasabing kung ito ay alok ng isang kasunduan. Dumating ito sa isang talagang hindi pangkaraniwang paraan. Maaring tumugon ako risa. Alam mo, na bukas ang isip, gaya ng gagawin ko, pero siguradong hindi ko iiwanan ang mga taong itinuturing kong kakampi. Makatuwiran ang puntong yan. Makataruman yan. Totoo, magandang punto ni Nigel. Pasensya na, hindi mo pwedeng basta iwan ng mga tao dahil lang yon ang sinabi ni Rupert. Hindi mangyayari yan. Panurin mo usapan ni na Dan Wooton at Rupert Lowe na sumagot sa komento ni Nigel. Sa tingin ko, mababaw lang ang dating. Iniisip ko na hindi pa sila magsasarib ngayon. Pero kailangan din nila yon balang araw. Kailangan nilang gawin yun kahit gusto o ayaw nila. Sa kabila, nandoon ang naratibo ng kaliwa at may kanya-kanya rin silang maliliit na naglalabang naratibo. Pero hindi mo pwedeng isugal na mananalo ang kaliwa. May konting batikos mula kay Farage na yon pero partikular niyang binanggit ang posibilidad ng paghingi ng tawad, Rupert, ng paghingi mo ng tawad sa kanya. Panurin mo to. Ibig kong sabihin, may ganitong maling akala. May maling akala na nag-away kami ni Rupert Lowe. Hindi yun totoo. Lahat naman nag-away kay Rupert Lowe. Ibig kong sabihin, at yung ang sigawan ng pagbabanta, ang mga legal na banta, Hindi ko sa lahat tingin. nag-away sa kanila. Sige. Pero tingnan, Sa tingin ko, hindi si Rupert ang tipong sumisigaw. Sa tingin ko, hindi. alam mo, kung kailangan mong gawin, kung kailangan mong kausapin ang mga tao, o makipag-ayos sa mga taong dati mong nakaalitan, kung may mas malaking kabutihan na makukuha doon, hindi ako sarado riyan. Maganda sana kung may sorry, pero parang imposible naman. Magsasorry ka ba, Rupert? Wala naman akong dapat ihingi ng tawad.
Sige, Sa tingin ko, ganyan talaga ang narcissistic na kayabangan ni Nigel. Hindi ako ang bumato ng paratang. Nagbigay sila ng mga wad na salaysay bilang saksi ng walang paunang usapan. Yung sigawan at palahaw, puro kalokohan lang yun. Nagpatakbo na ako ng maraming family business. Madali kong nakakasundo ang mga tao. Karamihan, buong buhay nila nagtatrabaho sa amin. Kaya, ang ibig kong sabihin, karamihan sa mga sinasabi nila ay kalokohan lang. At si Mohammed Ziauddin Yusuf, ang ibig ko sabihin, bigla na lang siyang sumulpot. Alam mo, nagdulot siya ng labis na pinsala sa mga istruktura sa loob ng reform. Oo, tingnan nyo, hindi ko alam mga pare. May isang conspiracy theory na tauhan lang siya ng mga Muslim. Sinasabi niya ang maraming kailangang mangyari, kasama na ang mga Muslim. Hindi siya natatakot na paalisin ang mga illegal na Muslim na migrante. Pero sa tingin ko, lalabanan niya ang ideya tungkol sa mga Muslim na ilang henerasyon na nakatira doon pero hindi pa rin nakikiangkop. Siyempre, yung mga nakikiangkop, ay sila naman yun. Pero yung mga hindi pa rin nakikiangkop, tulad ng mga ito, mga pare, tingnan nyo yan. Tulad ng mga ito. Tingnan nyo sila. Tingnan nyo yan. Ito ang UK. Parami ng parami ang bahagi ng UK na nagsisimula na magmukhang ganito kahit saan. Nakakatakot ito. Nakakagulat ito. Ito ang Manchester. Diyos ko. Kaya maaaring lumaban siya para sa mga taong ito. Iyan ang ikinababahala. Kung makikinig ka sa mga tao mula mismo sa reform, siya raw ang hindi marunong makisama sa grupo. At si Nigel mismo ay napakalayo ng loob. Hindi siya nakikipag-usap o isinasama ang mga tao. Inaasahan niya siya ang uupo sa pinakamataas na pwesto, maglalabas ng mga kautusan, at asahan niyang tutuparin ng mga tao ang gusto niya. Pero hindi ganyan gumagana ang mga team, Dan. Gumagana ang mga team kapag pinagbubuklod mo at isinasali ang mga tao. At may tinatawag akong inclusive na estruktura ng pamamahala. Pero siguro, hindi na nakakagulat na hindi naiintindihan ni Nigel yon dahil hindi pa naman siya talaga nagpatakbo ng negosyo o gumawa ng kahit anong bagay na nananailangan ng pagsasama-sama ng mga tao para magtrabaho ng maayos. Kaya tingnan mo, Oo, nagbabatuhan sila ng kalokohan at putik sa isa't isa. ayokong makaalitan siya. Kaya nag-effort akong makipagtulungan. Pero para magsimula siyang magsabi ng danyang kalokohan, hindi, wala akong dapat ihingi ng paumanhim. Ginagawa ko lang ang lahat na makakaya ko para palakasin ang suporta sa reform. At sa tingin ko, oo, kung titingnan mo kung ano ang ginagawa ko, panuurin mo ang mga kamay ko sa parlamento. Isa akong aktibong MP. Itinutulak ko ang suporta sa reforma. Aktibo akong nagtatanong sa parlamento. Pinapanagot ko ang gobyerno. Sa tingin ko, talagang bahagi ako ng koponan. Pero siya, malinaw na iba ang iniisip niya. At bagay sa kwento niya na sabihin yon na yon. Kaya hindi ko iniisip na magpapakumbaba sila sa isa't isa, magkamayan, maghalikan, at magkabate agad-agad. Hindi talaga mangyayari yon. Magkakaroon ng maraming negosasyon sa likod ng tabing. Pareho silang may malaking ego. Pero sa huli, sa matinding sitwasyon, mapipilit ang magsanib puwersa para sa ikabubuti ng nakararami. Kailangang magmahalan sila. Magsama sa kama at paglingkuran ng mga bansang mahal nila at nating lahat.